violate na sana. Ano sa tingin mo ang secret sauce ng PBB Celebrity Quality? Our big winners. Ang share ko dyan ay... Meron kaming tanong, tawagan ka namin kung paano ba yun. For the Mika's episode, si Brent ay nandun sa... Grabe magbigay ng advice ito sa... Ay nako, grabe! Ano ka bang pwedeng i-share? Lagi ko sinasabihan, ingat pag ma-inlove ka sa loob. Will Dustin and Bianca. Yes! Ang love triangle of the century. At will ka, you'll really never know till magsama-sama sila sa loob ng bahay. Paano ba to? Paano ba to? Hello, everyone! May question ako. Agad-agad. Agad? Huwag mo tayo nakabuelo! Paano bang mag-enjoy? Oh, yun yung una kong tanong. At syempre, sasagutin natin yan ngayong araw na to because every day there's always a reason to celebrate. Kaya naman, let's drink to that! Hello, friends! Hello, buddies! Every day there's always a reason to celebrate. Kaya naman, let's drink to that! Hello to my favorite drinking buddies, AC and Sheena. Hello, everybody! Ayun na nga, paano ba kayo nag-enjoy this? Ikaw na mauna. Sige, pauna ako. Ang mga na-enjoy ko talaga ngayon, mga conversations. So, na-enjoy ako manood ng mga interviews, mga podcast, ganyan. So, parang doon mo yung kilala, may mga iba't ibang klaseng mga tao talaga, kung ano yung mga hugot nila sa life. Ako naman right now, syempre dahil as a mother, Mothering. so ini-enjoy ko yung stage ngayon na yung anak ko is parang may kausap ka, yung parang malaki, diba nakita mo kung gaano kadaldal ni Shade, parang na-enjoy ko ganun. Plus the fact na ngayon, na-enjoy ko rin yung buhay ko na peaceful lang. As in, how about you, ate? Ako naman, ang na-enjoy ko talaga these days is yung mag-enroll Ay, sa mga oo. certificate courses. Yun yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Parang doon ko kasi nare-realize na ang dami ko pa palang dapat matutunan at pwedeng matutunan at natutuwa ako, napupuno yung puso ko pag natututo ako ng mga bago. Mga bagong bagay, Yan. So yun, di ba? Usapang paano tayo kanina pa. Dahil yan ang tatak ng question ng ating drinking buddy of the week sa kanyang inspirational podcast and vlog na ano ba to? Ano ba? Pero bukod dito, isa rin siyang celebrated TV host, model, and family woman. Today on Let's Drink to That, let's all cheer for Bianca Gonzalez! Bianca! Yes! Pasok ka dito, mama. Pasok. Paano ba to? Yes, nakikita ko lang to sa YouTube. Ngayon, nandito na ako. Ako naman sa inyong lahat. Diba? Welcome. Uy, grabe na-amaze ako sa setup mo, Jody. Diba? Like, syempre pag nakita on YouTube, di ba parang kayong tatlo nag-enjoy lang, very intimate, pero grabe, ang daming crew. Dami nangyayari, no? Camera, grabe yung equipment, grabe ang staff putting each show together. Hindi biro yun. Ganyan si JSN! Bongga! Pero syempre, nagpapasalamat ako sa ating staff and crew. Mahal namin kayo. Thank you so much. Ang galing. Yes. Kaya naman, Ate B, welcome to the show. Yes. Kaya naman, may trivia ako. Okay. Ako, na paano ba to na ako ni Ate B? Yes. Si Ate China, naka-guest na sa BRGY. Pero si Ate Jody, nakadalawang beses na rin siya sa paano ba to? Sukian! Yes, love it. Suki, Super. oo. Tapos yung isang topic recently about online bashing. Naku, ako talaga ang natapat dyan sa... Ano ba ang feeling na nag-reunite kayo ngayon at sa show ni Ate Jody naman? Oy, I'm so kilig. Actually, si Ate Winnie, nung tinanong niya kung pwede niya akong i-guest dito. Siyempre, because Jody has been on Paano Ba To? Like you said, twice. Yung una, dating video pa na, ikaw walking yung Paano Ba To, diba? Yung kay Jody, nakaupo pa kami dyan sa restaurant. Dito lang. Kay Sir Deo. Yes. Tapos yung second, yun na, mahabang usapan in a proper studio podcast setup. And yung dalawang episodes mo until now, yun pa rin ang isa sa mga favorite episodes. Ay! Mga super. So, kasi, di ba grabe magbigay ng advice ito sa Ay, nako, grabe. At
At syempre, maraming mga winning moments ni Bianca ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Pero bago yan, usapan muna natin ang ating drink of the day. Correct. Ang gusto namin malaman, bakit? Bakit chocolate? Pangbata, di ba? Chocolate drink. Gusto ko yung pagka-wholesome, may sprinkles. Kaya nga. May Pocky. Yes, correct. Oo, actually ako, coffee girl and then chocolate drink girl. So, yung lasa ng pagka-chocolate, gustong-gusto ko talaga. Kasi even pag nagkakape ako, mocha, Spanish latte, yung may ganong vibe. Bata ka pa lang ba? Talagang mahilig ka na sa chocolate? Hindi naman yung talagang chocolate as in like bars, Yung mga ganyan. iniinom. Pero konti. Like, mga iniinom, yes. At mahalaga rin pasalamatan natin si Kuya Dennis. Thank you, Kuya Dennis. Para sa ating Ice Dark Chocolate. Kaya naman talaga maghinuman. Let's drink to that! Oh, cheers, B! Inortihan niya sa sprinkles. Kaya nga ang Oh. order chocolate, ang saya. Cheers, ate. I like it. Approve ni B. Oo. Ngayon, pag-uusapan natin ang first win ni Bianca. Gaya ng napagtsikahan natin kanina, ang Paano Ba To became the top podcast in the Philippines Ay, ang taray. a few months ago. Congratulations! Congratulations sa atin. Pakiramdam. And sino yung nagko-conceptualize yung mga questions, yung mga topics? Ay, oh my Paano gosh. ba to? Paano ba yan? Una-una, anong pakiramdam? Sobrang saya, syempre, kasi sa dami ng podcast in the Philippines, parang ang podcasting scene dito, sobrang thriving, sobrang healthy. So, ang ganda nga kasi hindi laging isang show lang yung number one. Parang gumaganon lahat ng mga creators, which is a great thing. Nakakatuwa kasi usually ang sikat dito sa Pilipinas is comedy, horror is big. Entertainment. Yes, and then yung mga radio shows that stream on Spotify as well. So, mga self-help, inspirational. Hindi siya talaga ganun ka-pack, pero minsan nagkaka-moments tayo na yun ang mga most listened. So, syempre grateful kasi pag nangyari yun, mas marami nakaka-discover ng content mo. As for producing, writing, researching, conceptualizing, Grabe, ako no? talaga yun. Wow. Ang galing naman! Passion hindi madali. Lahat talaga, parang nandito siya sa utak ko, tapos gaganon ko siya, tapos gagawin na namin yung recording, and then pati hanggang post-production, editing, sobrang complex. Ikaw pa rin na nag-editing? Hindi naman, we have an Okay, editor, pero like, preview, Grabe. edit notes, Kita ko. With approval, ganyan. Pero sususugan ko yan ha, bilang funny talaga ako ni Ate D ever since talaga. Kasi nagsimula ka bilang brainstormer sa ABS-CBN. yes. Una. Pangalawa, nagsimula yung ish ng paano ba to dahil vlogger ka talaga. Yes. I am super Bianca. Di ba? So, lahat talaga ng forms of media na pagdaanan niya. Pero itong si paano ba to? Bakit paano ba to yun? Paano? Nabuo siya 2014. So last year, ang 10 years ng Paano Ba To? Congratulations! Nabuo siya ng 2014 kasi nga, like you said, vlogger. Vlogger ako nung time na parang Pinatay pa. online diary lang yung mga vlog noon. Wala pa ng mga... Hindi pa yung video. Hindi siya ganon. And then, I became a magazine editor tsaka columnist. At syempre, parang pag writer ka, medyo dream mo maging published author. Hindi naman ako yung type na gusto ko isulat yung buhay ko. Parang wala naman akong ganon, masyado akong private na tao. So, nag-isip ako ng way, paano ako magkaka-book na ako nagsulat pero hindi tungkol sa akin. And so, I tried to think of something na, ano ba yung tinatanong usually ng mga tao sa akin? What do they usually go to me for? And at the time, yung blog, most of the comments were really like, how do you do this? Anong advice mo sa ganito? Anong masasabi mo sa ganito? So, it was always leaning towards life advice. And so, when I wanted to write the book, I knew na it was that parang answering questions, life advice. So, ano ba yung isang line na lagi sinasabi ng mga tao pag may tinatry silang i-figure out? So, paano ba to? So, after... Ay, ang witty nun. Thank you. Tama. So, no, Kasi syempre mo ito, paano ka nakam up doon? So, yun pala. Oo. So, Mm-mm. after I published the book in 2014, ang nangyari ay, I wanted to get into YouTube, your platform, noong 2017. Tagal Pero na again, rin. hindi ako yung type na mag-house tour or day in the life. The So, usual. then, sabi ko, ba't hindi itong libro ang gawin kong content? So, yun, naging short video siya until naging full-length podcast.
And then what happened was many years ago, I think when I started the YouTube, I actually trademarked na paano ba to. So I own the trademark for publishing. I-own mo na din ang mga titles mo. Publishing, events, audio, video, and several other platforms. That's so nice. Galing. Diba? Ang daming natututo. So pag meron kaming tanong, tawagan ka namin kung paano ba yun. Tapos ito-forward ko kayo dun sa pwedeng sumagot ng tanong. Yes. At syempre, para sa mga buhay na binago ng Patong Podcast ni Bianca, Let's drink to that! For next Shoki! Question 1 pa lang, paubos na yung ice chocolate. So, Mhm. ang sarap nga. At eto pa ha, ang next win naman ni Ate B ay topic until now. And that is Ate B hosting the super trending success Grabe. of the recently ang PBB Celebrity Edition collab. Congratulations. Congratulations! Naku, B, ano sa tingin mo ang secret sauce ng PBB Celebrity Collab? Kasi ibang level din yung ano niya na, yung popularity niyan. Sumikat talaga ng bonggang-bongga. we always say na ang secret or key ng isang Mhm. super successful season is yung casting talaga, yung mix ng housemates. Every time may final casting, kapag minatch-match mo na ganyan, even if it looks good on paper, you'll really never know till magsama-sama Sama sila sila. sa loob ng bahay and magkaroon sila ng chemistry. Pero ang idadagdag ko na secret sauce is, yes, chemistry ng housemates, personalities nila, pero ang laking bagay din ng fan support. Grabe. I would say na yung Pinoy Big Brother, it gets fans like no other. Kasi grabe yung devotion nila sa favorite housemate nila. And lalo na in this- Nagipaglalaban nila yun kapag naaapi yun. Yes, Oo. at the same time, kung ayaw nila, grabe, babaon ka talaga. Oo. So parang very may polarizing, yes. Power. Either super love na love ka nila or super ayaw ka nila. And I think huge part yun. Kasi every time people post about it or make their own edits on Mhm. TikTok, Pag-uusapan ganyan, talaga. sila na yung nag-generate ng content Mm-mm. for the show. So it's not just us or the network. Kumbaga kapag pinopost siya ng mga fans, marketing din yon for the show. Mhm. So it's those two together na feeling ko kaya sumabog yung season na to. I have a question. Bilang, syempre, nag-host ka ng show nun, in a way ba, parang kahit pa paano nape-predict mo na kung sino yung mga persons or maybe tandems na magkiklik, sino yung malalaglag? Meron ka rin bang May favorite ka ba? fearless forecast? Usually mali ako. Oh, Yes. Oh. Super. Hindi magaling ang radar ko sa ganyan. But also, like, just when you think, ito yung parang malakas, biglang, ay, shock sila yung natanggal. Kaya That minsan, happened so many times pag may this season. nagtatanggal, minsan yung makikita yung mga host na parang nagulat. May mga ganyung shots sila. Oo. Ang ine-edit ng fans na parang, ay, hindi ba sa'yo yung host? Na Oo nga, mga edits na kasi nakita yung mga gulat nila na parang, Oo. That happened many, I think that also contributed to the ingay ng season kasi akala mo, lakas-lakas nitong duo na to, biglang sila yung na-edit. And that would happen many times. So, no, in short, hindi ko talaga nape-predict personally. And I think I've asked our producers also, a lot of them hindi din. Pero, isa kang super-duper mega-over insider. Wow. Diba? Kasi syempre, Ano yun? nagduduan ka, nakikita mo, nakakasama mo sila. Meron ka bang pwedeng i-share na never before heard or Na-publish. seen, na scoop about our yung PBB housemates? For para dito example, naman unang nalaman. Dito mo yun For na-choose example, me. AZ and River. I think sa lahat ng mga naging parang final duo, sila talaga yung pinaka-unexpected na magmamatch. It just so happened na parang pang-apat na yata sila nag-choose or pang-lima, so they ended up together. Pero ang pagkakaalam ko, nasa medyo top choice nila ang isa't isa talaga. It wasn't because they were left with no choice, kaya pinili ni River, pero as they would say, parang younger sister talaga ni River si Izzy sa loob ng house. So, nagkataon lang na medyo nahuli sila. Pero they were really, medyo mataas sila in each other's ranking ng gusto maging final two. How about si Charlie and si Esmir?
Si Charlie and si Esnir, I remember ka-table ko sila nung GMA Gala. And syempre, naganap yung suot nila. Sobrang silang nag-enjoy. Hindi sila nakikinig nung program kasi chika with everyone eh. Parang si Esnir, gano'n naman talaga personality. Correct, Oo. exactly. Hindi nakakagulat. Correct. Pero nung time na yon, biglang tinatawag yung name nila, pareho sila nanalo ng mga special awards. So, may special award si Esnir, may special award si Charlie. Sobrang di in-expect. Like, personality lang nila na pumunta, naganap, pero Winner pala. may shock sila, may ganun silang factor nung tinawag sila as special awardees for the night. And Ralph and Will? Mahirap to kasi parang alam na din ng lahat ng mga fans nila ang ganap sa buhay ng isa't isa. Behind the scenes, top pick talaga nila yung isa't isa to be like their final duo. Like Ralph's top kapuso pick was really Will, and Will's top kapuso pick was really Ralph. 1 and 2 sa task, tapos sila yung nag-match ng energy and I guess drive. So, meant to be silang dalawa talaga. Ayun. At syempre, meron din dyan Will, Dustin, and Bianca. Yes! Diba? Ang love triangle of the century. Dusty at Will ka. Siguro ang masashare ko na kwento sa mga fans nila is nung we had a PBB collab concert. Tapos meron silang production number na talagang halos gumuho yung buong Araneta kasi nagka-song number si Bianca and Will, nagka-song number si Dustin, Bianca, tapos nagka-song number silang tatlo. Oo. Okay. And I remember after the rehearsals, I went to them backstage. Hindi pa nagaganap yung concert. Sabi ko, kasi ini-issue sila ng mga tao, di ba? Ini-issue ng mga tao, nagalit si Will kay Dustin or ayaw ni whoever kay whoever. Ang galing yung tao gumawa ng mga issues, no? Sasabihin na nila. Correct. May sarili sila mga story. But I remember telling Dustin na parang, I'm so happy na kayong tatlo. You agreed to do this. Kasi all the fans na pilit kayong pinag-away or pilit na inaaway yung dalawang love team. This shows na actually pwede mag-coexist yung dalawang love team in a fun way, which is personality din nila. And parang Dustin said something like, syempre LTV parang ito yung way to say thank you to everyone. So they were all happy to get to do it. Ang number ni Bianca doon was parang, ang ganda ko. Sandara part siya. Long hair. Niya doon kasi nga may dalawa siyang love team. Bagay. Ganda-ganda siya. Pero ate, ito, bilang napag-usapan natin yan, na meron kayong mga somehow, may mga private conversations kayo ng mga housemates off stage. Ito, kung hindi nyo naaalala, 2005, 2006, naging housemate din si Ate Di at nakaabot sa third big placer ng Select Celebrity Edition. Sorry! May mga ano ka ba? Experience din niya yung loob eh. Kaya niya yun. Anong year yan? Anong year nga yan? 2006. Oh, grabe. So mga 10 years na. Just Meron ka bang narinig na advice nung pagkalabas mo ng bahay na naipasa mo na sa na-evict? Kasi yung mga ganun kayong mga may bulungan ng very late kapag na-evict yung isang housemate, may naipasa ka naman. Wala naman nabigay na advice, pero parang based on my personal, lagi ko sinasabihan, ingat pag ma-inlove ka sa loob ng bahay. Pero it's always, grabe yung late na tao. kasi parang nagkadinig kami, wait lang. Oo, hindi yan Nailang sa loob ng house. Oo, ano siya talaga part siya ng, I guess, pagka-social experiment talaga ng PBB. We say it jokingly now, pero iba na siya when it happens to you and then iba na siya pag lumabas ka ng house and then na-realize mo nangyari. Kasi ano naman yan we've had love stories na talagang natuloy. Jason and Melay na kinasal. We've had Wendy and Carlo kinasal. Gian and Nikki kinasal. Madami talaga nagkaroon ng happily ever after. Si McCoy, di ba? Although hindi pero naging sila. Nagka-baby. Had a baby, oo. Sa mga mga never before heard or seen na stories, si Brent and si Mika, hindi natin natanong. Oo nga. Sabi, baka may short ka lang naman. Siyempre, our big winners. Ang masashare ko dyan ay, because recently I had them also on Paano Ba To? Pero I had them guest kasi individually. Kasi sa bahay, buong stay nila, laging as a duo, laging half as a duo. Pero syempre, deserve nila yung solo spotlight. Actually, when we were recording Mika's episode, si Brent ay nandun sa side. At support. Nung si Brent naman na nakasalang, nandun si Mika. Ay! May intayang, nagaganap. Sa isa't isa. Cute sila talaga. So, yung pagka-best friend status na yan,
yan ang titingnan natin kung Dita- paano mag-evolve. May matsyag. Ayan, I'm sure ang saya-saya ng mga fans dahil sa na-share ng ating super duper mega uber insider. May marites pala sa loob. Yes, asa Marites. At syempre para sa mga panalong TV projects ni Bianca and her thriving hosting career. Ay, Let's drink to that! Ako naman na malalaglag. Kasama yan. Sorry. Mm. Yan. Okay. Grabe naman yan. And of course, ito na nga, ang win na pinakamalapit sa puso ni Bia. Isang kabog at masayang summer vacation kasama si Mister at ang makabagay. Deserve mo rin yun. Saan kayo pumunta? Cute. At saka kamusta yung buong experience? Kasi sobrang busy mo. Mhm. Tapos ngayon meron kang May moment na makakapag-vacation. with your Family. most important people in your life. Totoo. Kamusta yun? Sobrang saya, honestly. Pumunta kaming London, first time for us to bring the kids kasi my sister lives there. I think super relate ka dito na parang every time may project ka na, talagang pupukan and then after, syempre, nakaipon ka ng konti, magtatabi ka nun, tapos yan, babiyahe ka. Totoo, Kasi totoo. deserve I natin. feel you. Ganyan-ganyan siya. Pero itong time na to, nangahas ako, sabi ko, okay, Ito yung date. bago nilatag yung PBB, big night daw is ganitong date. O sige, nag-count ako 3 weeks after. Siguro naman safe na magbakasyon dyan, 3 weeks after ng big night. So, book. Pag maaga ka mag-book, medyo mas mura pa yun. Oh, yes. Yan. Tapos parang papalapit na yung big night, na-extend. Kinabahan ka? Sagasaan yung trip. So, I had to cancel. Oh, okay. Grabe yung sakit ng heart ko nung sinabi nung Cancellation fee ito, B. Yes, ang sakit, diba? Sabi ng business unit head, I'm sorry, B. Parang ito na yung bagong date. Paano ba to? Paano ba to? Walang choice. Alanganin mo namang hindi ko tapusin ng season. So, okay, cancel. Explain ako sa asawa ko kasi ganyan. Naintindihan naman niya, thankfully. But we had to move. Until finally, the season did end. We were able to move. Yes, cancellation. Masakit sa bulsa. Pero dahil gusto talaga namin i-push within summer break ng kids. Finally, we got to go end of July for less than 2 weeks with my sister. And sobrang sarap kasi, syempre yung work natin dito, di ba? Hati yung time natin as parents na work, family time. Work, family time. So what I did was, everything that I needed to finish talaga, I finished before we left. Ayun, okay. So finally, nung nakabiyahe kami, yung parang full quality time, kaming 4 lang, di ba? Wala kaming kasamang Wala ka anyone, iniisip. just me and my husband taking care of the kids. After nung trip, parang pag-uwi, parang, sana hindi pa nag-end. Pero syempre, reality calls, kailangan na rin mag-work, mag-ipon ulit. So, core memories siya for me and the kids. And I'm sure umuwi ka na super recharged. At sobrang punong-puno yung puso. Punong-puno yung heart. Baby, You're ready ka recharged na not ulit. so. Kasi as a mother, kapag nag-travel ka with little kids, you're recharged and rest not so. Pero yung punong-puno yung heart. Yeah. Super talaga. Kasi core memory talaga yun, unlock, lalo sa mga kids, especially super busy mo. Super. Tapos may time kayo na gano'n, for Kayo mommy kayo lang, lang. di ba? Sabi, yes, nasolo natin ang favorite person True. in the world natin. Yes, Yes, sa mga bata. Tapos Ikaw I yung couldn't favorite stop person. grieving about the trip. And then isang super touching moment was, syempre my sister, hinatid niya kami sa airport, kaming 4. So, yun na yung, I hate airports talaga, yung mga goodbyes sa airport. Syempre nakita mo na yung ibang mga mag-asawa, pamilya, umiiyak. So, syempre ikaw doon, tinatry mo to be strong. Pero, so, parang, paano na kami, di ba may part na you'll do immigration. Oo, maghihiwalay hindi na. makakasama. And then yung parang midway na papasok na, my sister was videoing us kasi na parang to send it to our family chat. My youngest daughter, parang midway, biglang bumaba siya sa maleta, nakaupo siya. Tapos tumakbo siya to my sister to hug her. Tapos lagi mo! Sorry na lang talaga. And then, super emotional. Pero yeah, we left with super happy hearts. At saka quality time mo rin with your brother and your sister. Yes. Which is, ilang taon kayo hindi nakita? Hindi na nakapunta. Yeah. Nauna na sila eh. So they kept on. Si JC ba? Si JC ba? Okay. And Kasi si Aiza. kako-host ko si JC, yung brother niya sa Adobo Nation TFC Yes. noon, kaya nakilala ko. So, hindi siya nakasama? Nauna talaga. Yung original date, go pa rin sila. Anyway, para sa mas masaya at makulay na buhay ni Bianca with the family, Yes! let's drink to that! I love it. I love you, mami. Ganyan. Salamat for dropping by sa aming
mini party. At I sana love it. super nalaban mo ang ating chocolate drink na prepare Uy, masarap, ah. Masarap. Super salamat sa good vibes Oh. na shinare mo sa programa ngayong araw na to. Thank you, B. Marami natutunan si JSM sa'yo na gagawin yung mga steps for sure. Yes. Lalo na ang amin. Ano yung sabi mo kanina? Ipaano mo na? Yung Ipa-trademark. pa-trademark mo na ang mga content natin. Ganyan. Pero ate, meron ka mga ipopromote. Yes, Siyempre, of yes, course. yes, Yung mga Yes! social Well, channels. first of all, thank you very much, Jody, AC, China, for Mhm. having me, the JSM channel team. Maraming salamat. And dahil nandito na din kasi kayo sa YouTube watching this, please i-search nyo din ang I Am Super Bianca on YouTube so that you can follow kasi lahat ng mga paano ba to episodes ko is here on YouTube and we are on Spotify as well. Tapos sa lahat ng mga, I guess, interesado sa work naman on women empowerment, I am the co-founder of She Talks Asia. So we are on all social media platforms as well at She Talks Asia. And again, yes, we do have an upcoming season of PBB. Ang PB Collab 2. Uy! Abangan nyo yan. Agad-agad. Saan si AC? Diba? Din to me. At this point in your life, Try ka na ako. well, there will be a collab too coming soon. And then, ang BRGY on TFC and the B-side on Cinema 1. Ah, super busy ni B! Congratulations and all the best, more power sa lahat ng iyong mga endeavors. At sana patuloy kang mag-flourish and mag-thrive. No, thank Yes. Saan ka pinant? And ang JSM channel will always be wishing the best. Anytime you need help with anything here, I full support ako. Yeah, thank you, B! Super! Thank you. I appreciate you, Jones. Thank you. Thank Thank you, you. AC. Thank you, Chika. Thank you, B! Salamat, B. Once again, thank you for drinking and celebrating with us, Bianca. And of course, maraming salamat din, AC and Chika. Thank you, thank you! Kaya naman, please like, comment, and share this vlog episode. At syempre, subscribe na rin kayo sa The GSM channel. Click the buttons now. Yes, yes, yes. And if may request kayong mga drinking buddy na, ilagay nyo na, sulat nyo na mga pangalan para ma-i-book na namin ang mga yan. Inspiring kwentuhan at inuman na may hatid na good vibes, you are always welcome to join our mini party because every day there's always a reason to celebrate. Let's drink Drink to that! Final toast!